Minsan, may mga karanasan tayong hindi natin kayang ipaliwanag, mga pangyayaring tumatatak sa ating isipan at patuloy na bumabalik sa ating alaala kahit gaano pa ito katagal. Isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan ay ang gabing iyon sa kabubatan, isang gabi ng takot, misteryo, at hindi maipaliwanag na presensya. Noon, malapit ako sa isa kong matalik na kaibigan, tatawagin ko siyang Emma para sa kanyang pribasya. Madalas kaming magkasama kahit nasa labas ng aming grupo. Ang nanay niya ang nagdadala at sumusundo sa kanya tuwing pupunta siya sa bahay namin. Gustong-gusto naming magkasama, lalo na sa gabi kung kailan parang mas masaya at mas kapanapanabik ang aming mga kalokohan. Isang gabi, nagpunta si Emma sa amin at naisipan naming pumunta sa isang maliit na gubat malapit sa bahay ko. Sa loob ng gubat na iyon ay may isang lumang parke na may mataas na slide, mga kahoy na tulay, at iba't ibang pwestong pwedeng akyatin. Simple lang ang plano namin, maglaro, tumambay, at mag-enjoy sa tahimik na gabi. Pagdating namin, binuksan namin ang flashlight sa aming mga cellphone at nagsimulang maglaro sa taas ng slide. Pinatugtog ko ang paborito naming mga kanta mula sa aking telepono habang nagtatawanan at nagkukulitan. Sa una, parang isang ordinaryong gabi lang ito, ngunit habang lumalalim ang dilim, unti-unting may bumalot na kakaibang pakiramdam sa akin, isang malamig na kilabot na hindi ko maipaliwanag. Napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang tunog ng mga kuliglig o ang mahihinang kaluskos ng hangin sa dahon. Para bang huminto ang buong mundo, doon ko na sinabi kay Emma na baka mas mabuting bumalik na lang kami sa bahay. Habang bumababa ako mula sa matataas na tulay ng parke, may narinig akong mahihinang tunog mula sa may mga palumpong. Plop plop plop. Para bang may tumutulong tubig sa lupa pero walang ulan. Napatingin ako kay Emma. Alam kong narinig niya rin ito dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, halatang may kaba sa kanyang mga mata. Hindi namin ito pinansin noong una, pero nang umuwi na kami, napag-usapan namin ito. Narinig mo rin ba yon? Tanong ko sa kanya, tumango siya. Ang weird lang, makaraan ng ilang araw, muling bumisita si Emma sa amin. Bilang biro, napagdesisyonan naming bumalik sa gubat sa 10 oras ng gabi, hindi lang para maglakad-lakad kundi para manakot ng mga dog walkers o sinumang mapadaan. Akala namin ay magiging masaya lang ito, isang ordinaryong gabi ng kalokohan, ngunit hindi namin alam may naghihintay sa amin doon, sa halip na dumaan sa parke. Naglakad kami sa kabilang panig ng gubat, isang malawak at mas madilim na daan na hindi gaanong dinadaanan. Naka-flashlight kami habang nag-uusap tungkol sa buhay eskwela at mga issue sa grupo ng aming mga kaibigan. Mga 15 minuto ang lumipas nang makarating kami sa isang malawak na clearing na napapaligiran ng mga puno. Habang iniikot ko ang flashlight sa paligid, may nakita akong 2 maliit na nagniningning na tuldok sa malayo. Tila nakasilip mula sa loob ng kagubatan. Napatigil ako, akala ko noong una, ito ay mga kwintas ng aso na may ilaw. Pero habang tinititigan ko ito, napansin kong wala itong kasamang anino o katawan. 2 kumikinang na tuldok lang, nakatitig sa amin. Pinilit kong baliwalain ito. Baka nga may mga aso lang sa paligid at hindi namin nakikita ang kanilang amo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mga 15 minuto pa ang lumipas at nakarating kami sa gilid ng kabubatan kung saan matatagpuan ang parke. May paborito kaming upuang kahoy doon sa tabi ng isang malawak na parang. Pumwesto kami roon sandali upang magpahinga. Habang nakaupo si Emma, iniikot ko muli ang flashlight sa paligid hanggang sa may isang figura akong nakita. Sa likod ng isang puno, may isang maliit at maitim na anino na parang nakasilip sa amin. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lang itong nakatayo roon, halos natatakpan ng puno, pero alam kong nakatingin ito sa amin. Nalamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon kay Emma at bumulong, kailangan nating lumipat ng pwesto ngayon na. Alam kong hindi niya pa nakikita ang nakita ko, pero hindi na siya nagtanong at agad na sumunod sa akin. Tumakbo kami patungo sa kabilang dulo ng parang, mas malapit sa daan palabas ng gubat. Habang naglalakad, patuloy kong pinaglalaruan ang flashlight. Iniikot ito sa paligid upang masigurong walang ibang tao malapit sa amin.
Sana pala hindi ko na lang ginawa yon. Sa panglimang beses na iniikot ko ang ilaw sa likuran namin, napahinto ako. Muli kong nakita ang dalawang pares ng kumikinang na mata. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit na ito sa amin. Pinagmasdan ko ng maigi. Sinubukan kong tignan kung may katawan itong nakakabit. Wala. Wala akong makita kundi dalawang pares ng kumikinang na mata, lumulutang sa dilim, nakatutok sa amin. Carl, tawag niya sa akin. Halatang nag-aalalang nararamdaman ko. Pero hindi ako makapagsalita. Dahan-dahan akong humakbang paatras. Hindi inaalis ang tingin sa mga matang iyon. Tila ba hinihigop ang lakas ko habang tumatagal ang pagkatitig ko sa kanila. Binasag ni Emma ang katahimikan. Umalis na tayo. At doon, para akong natauhan. Agad kaming tumakbo palabas ng kagubatan, hindi na lumingon pa. Ramdam ko ang malamig na hangin sa aking batok. Para bang may humihingal sa likuran namin. Nang makarating kami sa kalsada patungo sa bahay ko, hinal na hinal kaming pareho, at doon ko napagtanto ang pinaka nakakakilabot na bagay, ang mga mata. Ang mga matang nakita namin noong una, malayo pa sa kabila ng gubat, ay ang mga parehong matang nasa likuran namin bago kami tumakbo. Sinundan nila kami, hindi na ako bumalik sa kagubatan mula noon. Kahit isipin ko lang ito, bumabalik ang kilabot sa aking katawan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita namin ni Emma. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi sila basta hayop. Hindi sila basta guni-guni, at anuman sila, hindi sila dapat naroroon.